Wow, ang sarap nito. Tayo naman ay magmerenda ng matamis. Ayan, magandang araw po muli sa lahat. Samahan niyo naman po ako ngayon. Tayo po ay gagawa ng matamis na merienda. Gagawa po tayo ngayon ng ginataang bilo-bilo. So ayan, meron tayo ngayon na glutinous rice flour na 500 grams. Ibubuhos natin to sa malaking bowl. Tapos nito, lalagyan natin siya ng tubig. Parang gagawa tayo ng pinaka-dough. So ang tinatawag na bilo-bilo ay isang Pilipinong panghimagas o merienda. Gawa ito sa binilog na malagkit na nilagyan ng pampatamis na gata ng niyog at saka may asukal, may langka, may saging na saba. Pwede ring lagyan ng buko. Yung iba nilalagyan ng buko. So umpisahan na po natin. Unti-unti lang muna. Ang technique nito, unti-unti lang muna yung paglalagay ng tubig. Ayan, kasi kapag siya ay masyado namang lumambot, mahirap na siyang hindi na natin siya pwedeng bilugin. Kaya dapat tansyahin lang natin yung itutubig natin. Unti-unti lang yung paglalagay dito sa ating magiging malagkit o tinatawag itong galapong. Dahil ito nga yung pagka natunaw na anuhan na siya ng lahat na tubig na pagsama-sama na masa na siya, magiging sticky na siya, magkakadikit-dikit na siya. Ayan, kapag nabasa na natin lahat ng tubig, yung flour, mas maganda na siyang kamayin na lang kasi para napipil ba yung kung malagkit na, kung malabnaw, ganon. Pero yung iba, kapag halimbawa, lumabnaw yung pagkakagawa, pwede mo pa naman siyang dagdagan ng flour. Pero kung hanggat maaari, yun nga, tansyahin na lang natin yung tubig para mas tamang-tama lang yung pagkakaano niya. Kaya kakamayin ko na lang para mas mapil natin yung galapong kung siya ba ay sticky na. Pwede na siyang bilog-bilogin. Ayan, kapag ganito na yung itsura niya, ayan, yung bang aangat mo na siya sa bowl. Pwede na tayong magbilot ng malagkit. Ayan, para na siyang malagkit. Tinawag siyang malagkit o galapong. Pwede na tayong magbilog. So, sa pagbibilog naman, ayan, kuha lang tayo ng konti. Tapos bibilogin natin sa palad natin ng paikot na ganyan. Ayan, bilog na siya. Kung gusto naman natin na mas mabilis, pwede rin tayong kumuha ng malaki tapos paikutin natin hanggang sa maging payat na ganyan. Kahit hindi na siya masyadong bilog na bilog, kapag sa bahay lang naman na pang merienda, ayan, pwede na yung ganyan, hindi masyadong bilog. Okay na rin yan. Depende na rin sa paggawa natin. Kung gusto natin na medyo maliliit or medyo malalaki, katamtaman, ayan, pwede na yan kung pang merienda lang naman. Tapos rin yun kumbaga nag-expand pa naman to. Kaya kung kahit maliit yung gawa or pagka kung nakuluan siya at naluto, pa siya, nag-expand pa siya. Ayan, kung gusto lang naman nating mapadali, pero kung gusto natin ay bilog na bilog, pwede na nasa sa atin naman yun kung yung pag-shape natin. Pwedeng bilugin sa dalawang palad.
Nagtira nga po pala ako ng konting flour para kung sakaling napasobra yung ating tubig dun sa dough, pwede nating dagdagan ito. Ito na yung ating mga sangkap. Meron tayong kamote, meron tayong langka, meron tayong saging na saba na hiniwa-hiwa na. Ayan, hinog na saging na saba. Meron din tayong mga sago, ayan, malalaki. Pwede rin naman yung mga maliliit. At ito na yung ating malagkit. Tapos, ito na yung ating gata. Isinalang na sa kaserola. Inihulog na yung langka. Ayan, tapos haluin natin. Yung ibabaw na yan. Kasi yan ay mamaya ibubuhos pampalapot. Sunod na yung saba. Nilagay na yung saba ng saging. Tapos, sunod na natin yung iba pang sangkap. Yan, lagay na natin yung ating malagkit. Dahil itong malagkit na to, kapag siya ay nakuluan na at naluto na, na siya, lilitaw na siya. Ibig sabihin ng lumilitaw, kapag siya ay yung pumaibabaw na siya dun sa gata, ibig sabihin na siya, malambot na, na siya, luto na. Pag nasa ibabaw na siya nung gata. Tapos, nagtira nga pala ako nung malagkit. Ito yung gagawing pampalapot. Tutunawin siya sa tubig, ayan, hanggang sa matunaw. Siya yung magsisilbing pampalapot doon sa ating gata. Ayan. Ayan, tutunawin natin siya hanggang sa matunaw siya. Balikan natin yung ating niluluto. Ayan, ilalagay na natin yung ating tinunaw na malagkit para siya ang magsilbing pampalapot doon sa ating ginataang bilo-bilo. Ayan, pagtapos niyan, ilalagay pa natin sa huli yung yung sago na lang. Ilalagay natin yung sago. Yung ibang nilalagay, sagong maliliit. Dahil ang nabili ay malalaki, kaya ito, malalaki yung parang sinlaki din nung ating malagkit na binilog-bilog. Ayan, luto na kasi nasa ibabaw na yung yung malagkit. Tapos yung kaninang inalis na parang bula-bula, ayan lalagay natin siya sa ibabaw para siya ay para dagdag pampalapot. Yan, yung kanina na inalis natin doon sa parang bula-bula nung yung bula-bula nung malagkit, ay nung sa pinakasabaw na, sabaw nung gata. Yan, nilalagay sa ibabaw. Para parang siya, ayan, mas lumapot na siya. So, ayan, luto na ang ating merienda. Ang matamis nating merienda, ginataang bilo-bilo. Sa Visayas, ito ay tinatawag itong binignit. Ayan, sa Visayas. Tikman na natin ang ating merienda. Matamis na ginataang bilo-bilo. Tara, merienda po tayo. So, ayan, dito ko na po i-end ang aking video. Sana po ay nabusog kayo sa panonood. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa mga bago lang po sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bye po. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Keep safe, everyone.